humihingi ng tulong ay isang hintil. Ibig sabihin, hindi isang Hudyo na lumapit kay Jesus. Kaya nga, yung ating pananampalataya ay kung tawagin natin ay ang tawag sa atin ay universal, Catholic. Ibig sabihin ay para sa lahat. Sa mga Hudyo, sa mga Kristiyano, sa mga pagano na nagnanais na makatanggap ng kanyang biyaya at pagpapala. Pero sabi nga po natin, ay bagamat ito isang pagano, mayroong pananalig na ipinamanig ang ina na ito na gustong gumaling ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Bakit? Kasi sinabihan siya ni Jesus na ang dapat ng mauna ay ang mga Israelita at ang pag-aambing na ginamit ni Jesus ay pag-aambing sa anak at sa mga tuta. So instead na babae ito ay mainsulto kasi iniambing siya sa tuta, ay ipinakita niya yung kanyang pananampalataya sa pamagitan ng kanyang sagot. Sabi nga, tunay nga Panginoon. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng apag ay nanilimot ng mga mahumong nalalaglag ng mga anak. So, yung hinihingi ng babae ito ay mumulang. Mumulang ay sapat na upang mapagaling ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Kaya nakita rin yung alin, yung kanyang pananalig kay Jesus na nagtitiwala natin. Hindi ito option lamang noon pagkilala na si Jesus ang makapagbibigay ng lunas sa kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Kaya nga, kung tutusin nga yung paanyaya na kung saan ay makita natin, always kung saan ang makita natin lahat ng ministry. Sabi ko nga, kalimitan binabanggit ko sa pagkakalaga ng mga kasabi ng mga naglilingkod sa simbahan na itong ministry na ito ay magpalago ng pananampalataya. Yung aming paglilingkod nawa ay hindi lamang tayo ay tumutulong sa iba, pero higit sa lahat, tinutulungan tayo sapagkat ipinalalago nito mismo yung ating pananampalataya. Pangalawa, sabi nga natin, very striking kasi ito sapagkat hindi naman ako kailangan sa inyo na ako ay kasapi sa ministry on exorcism, ay napalayas na Jesus. Yung masamang espiritu na ito na nasa baka, pero ang kausap niya lamang yung nanay. Hindi niya pinuntahan ng bata. Ang kausap niya lang ay yung nanay.
Ano lang sabi ni Jesus, ano? Maaari ka na umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. So bahagi yun. Well, wala pa akong nababalitang ganitong klase ng istorya. Kalimitan kasi no, yung present mismo, yung inaalihan ng masamang espiritu sa harap ng exorcist. So, bahagi ho. Pero ito, hindi ka alam na Jesus. Ang kaharap niya lamang ay ano? Yung nanay. Ganon katindi yung kapangyarihan na ipinamani ng ating Panginoong Jesucristo. So, bahagi yun na tininan po natin ay very extraordinary. Sabi ko nga, na wala pa ako nalalaman na may ganito uri ng kapangyarihan o kwento even among the exorcists. Pero bahagi yun na makita ko natin na yung kapangyarihan ng Diyos, sabi nga ko natin ay isang magkilos natin, ay huwag natin kalimutan. Kaya nga yung ating recollection ay about doon sa tinatawag na spiritual warfare. So nakita natin na we are always at war with the spiritual power. At ang kinakailangan ng alin, maging aware tayo na we are always at war with the spiritual world. Bahagi ko yun na huwag natin kalimutan. Baka kasi sabi nga natin na ngayong lalo-lalo na ngayong panahon na ito na ang mga tao ay hindi nila namamalaya na ano. Sabi nga, yung pagkilos ng masamang espiritu sa paligid natin. At kapag hindi natin nakikita yun, baka hindi natin nakikita rin yung tunay na pagkilos ng Diyos. Kasi yung tunay na sumusunod sa kalooban na hindi yung mga extraordinary, no? Kasi yung possession, ito kasi possession, no? Marami yung klase yung kasi na tawag natin na pakipag tunggalian natin sa masamang espiritu, no? Ay bahagi yun. At isa rito yun, kumisan nakita natin na pwede rin yung kasi yung tinatawag na normally yung temptation, no? Yeah, that is also bahagi ng spiritual warfare. Tinutugso ang tao, no? Ayun, magdalag na naman. Pero meron din yung tinatawag tayo oppression, no? Mayroon din yung tinatawag na infestation. May tinatawag din yung retaliation. Pero bahagi yun, no? Sabi nga natin ba kasi minsan hindi natin namamalaya natin, no? Na ang tawag na natin dito ngayon ay the hidden terrorist, no? Kasi may mga bagay
namamalayan ang presensya ng kalaban ng Diyos. Bakit? Kasi nga, ay isa doon ay sabi nga ay maaari din dahil sa wala tayo sa presensya ng grasya ng Diyos. Kasi kung ikaw ay nasa presensya ng grasya ng Diyos, surely, malalaman mo kung alin yung wala sa presensya ng grasya ng Diyos. O malalaman mo rin yung alin na dito ay maaaring unti-unti kang kinakalabit na masamang espiritu na lumayo sa Diyos. Kaya napakahalaga na maunawaan din natin na huwag natin kalimutan kung tayo ay tunay na sa grasya ng Diyos ay dapat ay nararamdaman din natin yung mga bagay na maaaring mga naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Na kuminsan, sabi nga akala natin ay tama, pero yun pala ay mali. May katulad na ng halimbawa ng alin, yung palagi natin binibigyan ng liit, yung pamahigit, yung mga bagay na kung minsan akala natin hindi kasalanan yan. Hindi maliwanag ko yan na nasa katekismo ng simbahang Katolika. Akala natin hindi tayo, akala natin okay lang. At marami pang iba. Kaya yun ay idulog natin sa laban ng bumi kapal. Na makita natin yung kapangyarihan na ipinamayas na Jesus na kaya niyang magpalayas kahit hindi niya kaharap yung demonyo.